Nako, ito na. Meron na palang isa na undersecretarying mukhang nagpayaman daw sa pwesto talaga ang tinanggal na ni Pangulong Marcos. Kaugnay nga po sa kampanya, kaugnay pa rin sa issue ng flood control program o project. Isa po sa bagong senador na dating congressman ang nagsabi na talagang merong kinalaman itong undersecretary ito. Hindi man pinangalanan kasi nasa Pangulo na, ayaw pangunahan ng Pangulo, pero dapat lang daw kung tanggalin kasi isa ho sa pinakamayaman daw pong undersecretary. Eh paano yung mama niya? Nanlit-lit lang ng sweldo ng government official. Talaga naman, oh. Nagkilala na ni PBBM ang mga nasa likod ng umano'y flood control project scam sa bansa. Sa isang panayam sa radyo, sinabi ni Tulfo na isang mataas na opisyal ng DPWH ang inalis sa pwesto at nilipat na sa kasagsagan ng investigasyon kasunod ng SONA ng Pangulo. Hindi pa pinapangalanan ng opisyal, pero isinalarawan nito ni Tulfo na pinakamayamang undersecretary sa buong mundo. Wow. Mayroon din anyang 35 House Representatives ang tukoy ng mga kontraktor ng mga proyekto ng pamahalaan at pinauubayan na niya sa DPWH at Malacanang na sila ay pangalanan. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo. So, Pangulo. Malakpakan Sabi ni Sen. Erwin, kasama sa napuna ng Pangulo ang mga flood control project sa isang island province sa Region 4B o Mimaropa na pinaglaanan ng bilyon-bilyong pisong pondo pero mistulang lalong binaha ang lugar. Bago pa ang SONA ng Pangulo, nagsagawa na ng consultative meeting si Tulfo sa Palawan, kasunod ng naranasang malawakang pagbaha noong Pebrero. Dito nalaman ni Tulfo na ang mga dating daluyan ng tubig gaya ng mga creek sa Puerto Princesa, tinayuan na ng mga bahay o gusali. Nabatid na naitayo ito nang walang building permit mula sa City Engineering Office at may ilan namang kumuha lang nang maitayo na ang mga istruktura. I'm sorry to say this, but I am frustrated. We will conduct an investigation on this matter. The Senate inquiry po on this. Ang mga waterways na tinilang po ng bahay. I'll be calling for immediate investigation on this matter para po ma-resolve ito once and for all. Nakatakda pang schedule ng Senado ang resolusyon ni Sen. Erwin na investigasyon sa malawakang pagbaha sa Palawan para sa agenda. Dexter Caribe. Thank you. Yan na. Sa balitang yan, o yan, kita nyo. Talagang lahat ng traditional media na ating mga kasama sa iba-ibang network ay yan ang tinututukang balita kasi hindi nga biro yan. At panahon na talaga kasi yan, pera ng taong bayan kasi ito nakakalungkot. Ang daming mahirap ang buhay, maraming binabaha, maraming nasirang bahay at gamit sa bahay. Napakahirap magpundar ng mga gamit at bahay, di ba? Sa hirap ng buhay ngayon. Tapos masisira lang. Dahil pala sa baha, kaya binaha, dahil nawawala yung project. Garapal ito. So, si Senador Erwin Tulfo po yung nagsasabi na, ibig sabihin, kilala niya yung tinanggal na Public Works Undersecretary. Sabi naman ng Pangulo, basta makumpleto niya, ipapublish yan. Tapos initial, may sinasabi, sige, Senador Tulfo, na merong 35 congressman. Wow! Eh, dati siya congressman, so kilala niya yan. Ay ako, may kilala akong congressman talaga hong AAA contractor. Saka naman nakakita ng congressman contractor at malaking contractor. Nung araw pa yon, wala pa ho sa kongreso contractor na. Madadamay ba yon? Kung sino yan, alam na ninyo. Malalaman natin. Ayaw kong pangunahan. Pagkahugan niya ng mga pangalan, ayaw natin pangunahan ng Pangulo. Kasi sabi ni Pangulong Marcos, kinuha na niya ang listahan, nasa kanya na ang listahan, initial na listahan, pero marami pang darating at kanya daw ipapublish ito. So, yung pong sinasabihan nila, Sir Mike, ng weak president o weak leader, siya pa ang gumawa nito. Siya lamang po ang after nitong kay Digong, di ba? Sa panahon ni Digong, wala pong mga naparusahan na mga kurakot na opisyal ng DPWH o kahit kongresista o senador. Ngayon po, dito po sa pamumuno ni PBBM, ngayon lang magkakaroon ng talagang audit, talagang pag-iimbestiga sa mga flood control project at sa lahat po ng proyekto ng gobyerno na meron pong nagsukbet, may nag-kickback, may nagnakaw. Yan ba yung weak? Di ba? Yan ba yung weak leader na sinasabi nila? Aba, kung ganyan ang weak leader,
Ano pa si Digong? 'Di ba luno? Gulaman. 'Di ba kasi itong si PBBM, sinasabihan nila ng weak leader pero siya po ay napakatapang para po gawin itong pag-iimbestiga sa mga proyekto ng DPWH na meron pong mga nakinabang na kontraktor, kongresista, DPWH official. Di po, yan ba yung weak leader? Panahon ni Digong hindi po nagawa yan. Bakit? Kasi kasama si Digong sa kickback. Kasama si Digong sa mga nakinabang. Imagine niyo po 6 na trilyong piso ang inutang ni Digong. O 7 trilyon. Ang inutang ni Digong noong siya ang presidente. Nasaan yung mga build program? Build project? Nasaan? Wala. Diba? Kita nyo po yung yung tulay ng Santa Maria Cabagan sa Isabela. Ilang araw pa lang nagagamit ng publiko, bumagsak na. Yan ang kumbaga tatak Digong, tatak Duterte. O sasabihin nila, hindi naman yun yung panahon ni Digong ginawa. Hindi naman si Digong nagpasinaya ng proyekto na yan. Pero panahon ng kanyang termino, ginawa yan. Inumpisahan niya nung panahon ni Pinoy. O tapos, nung matatapos na, nung panahon ni Digong, nakita po ng mga nag-check, hindi po siya maayos, hindi siya bagay sa na gamitin, mahinang klase. Kaya po nilagyan ng retrofit budget. Ni-retrofitting. Nung ni-retrofitting, ayun na, di okay na. Kaya lang po hindi talaga kaya. Dahil nga po, ang sira ay doon sa loob. Imagine niyo, bilyong piso ang ginastos dyan. Tapos babagsak lang ng ganyan. Talagang yayaman ng kontraktor kapag ganyan. Baka ang ginamit dyan mga lusaw na semento, mga malabnaw ang halo. Diba? Kasi kapag sinabing tulay, napakalaki ng budget dyan. At alam natin na ang mga tulay na pinapagawa ay mga matitibay. Pero bukod tanging itong Santa Maria Cabagan lamang ang talagang walang kakwenta-kwenta ang pagkakagawa. O yung San Juanico Bridge, matibay yun. Halos nasa 50 taon na. 40 years na itong tulay na ito. Pero, di ba, panahon ni PBBM, chinek ng DPWH yung tulay na San Juanico Bridge. Merong mga depekto at kailangan na pong i-repair. Hindi ginawa nung panahon ni Digong. Bakit? Busy si Digong sa EJK. Busy si Digong sa pagpapayaman sa kanyang mga kaalyado. Busy si Digong sa pakikipag-alyansa sa mga drug lord. Sa totoo lang po, lahat ng ibinibintang kay PBBM, kay Digong muna dapat isisi. Katulad niyan, yung mga baha. 13,000 project. Yung natapos daw kay Digong. Imagine niyo yun. 13,000 flood control project ang natapos ni Digong, pero wala po ni isa na masasabing maganda ang pagkakaayos o pagkakagawa. Wala pong katibayan na meron pong mag-ayos na flood control project si Digong dahil nagbabagsakan nga yung mga tulay at bumabaha pa rin po sa Kamaynilaan. Di ba? Kung talagang maganda ang flood control project ni Digong, dapat wala nang baha nung pag-upo pa lang ni PBBM. Bakit ang inaasahan ng Metro Manila ay yung proyekto ni PBBM pa ngayon? Di ba? Ibig sabihin, palpak ang mga flood control project ni Digong. Ito nga po, panoorin po ninyo itong video na to. Ito po balita mula sa Net25. Ang pinaka-notorious daw na pinagbunggulan ng korupsyon ay ang flood control project. Naku, isa yan. Ito nga, kabilang dito ang dredging project kung saan umaabot sa 50% ang kickback. Ang presyo ay 1 billion, 500 million ay wala. Hindi makikita sa project.
Eh, mabuti pa nga ito, ginastos yung kalahati dyan. Ang tawag doon sa contractors. Contractors. Nako. Contractors. Congressman na, contractor pa eh. Alam mo dyan, sa mahabang panahon, ito di ba, bilang mga reporter, ang tagal na natin ito naririnig di ba? Ayan, Di ba? totoo ka. Oo, mga batang paslit pa tayo, di ba? May mga ligasyon na naman nagpapatunay. At saka wala man naglalakas loob ng magsalita ng ganito. Ang kagandahan nito, mismong ang presidente ng Pilipinas ang tumitindig at tumatayo. At kapag ang presidente ng Pilipinas ay talagang may isang salita, pag sinabi niya, magkakaroon ng 25 pesos per kilo na bigas. Nagkaroon after 3 years, di ba? Mahiya naman kayo. Oo. May mahihiya dyan after 3 years, di ba? Ang tagal naman nahiya. Ang iba na immune hindi naman nahiya eh. Pakampala na to. Sinigundahan ng Senador Lacson. Oo. Ito yung listahan natin. Meron tayo 67 minimum. Meron pang iba, hindi pa natin nababanggit. At kayo nung umaga, parang narinig ko sa interview, meron parang sa parang meron doon sa isang lugar na pinapunta na kanyang mga tao. Totoo ba na merong ganitong project? Oo. Worth 200 million Ano daw. nakita? Nung nakapinunta, itong lugar, sakto daw. Longitude tsaka latitude. Oo. Siyempre, specific yan. Doon yan, sa project proposal. Nalagyan ng 200 million worth na project. Pero wala na sila nakita eh. Nako po. At ang matindi pa, Nelson, after how many months, nagkaroon ng panibagong proyekto, same place. Doon din, may budget din. Same building. Bagong budget. Oo. Another 200 million pesos. Yan ang... Pero wala din doon na itayo eh. Yan talaga yung racket, no? Yun ang... Yun ang racket na paulit-ulit na nangyayari. Kawawa ho ang mga mamamayan. Oo, mabuti kami ni Jen, medyo nakakaalwan-alwan ng kaunti. Pero kayo po na nanonood sa amin, na alam naming walang-wala, Ayan, nako. tayo po yan tayo po ang... bagamat sabihin natin na hindi naman namin inaasahan na yan, pero hindi ho dapat i-demand natin ito. Ayun. na ano pa, na kutya pa yung manonood. Mga walang-wala daw yung manonood nitong programa ng Net25. Grabe naman. Napakayaman siguro nitong host na to, no? Ngayon, kita nyo po. Flood control project. Ngayon, si PBBM, ayaw niya ng mga dredging na yan. Alam niyo po kung bakit. Kasi, yung dredging, kapag yan, pinroyekto ngayon, dredging ng mga ilog, kasi silted na. Magde-dredging kunwari ngayong araw na to. Ang ilog, dumadalo yan ang dumadaloy. Kung yung mga lupa mula doon sa taas, binababa niyan. Daloy lang ng daloy yan, walang humpay. So ang mangyayari, kahit mag-dredging ka dyan araw-araw, hindi rin talaga titigil ang pagbaba ng lupa mula sa bundok, mula sa mga matataas na bahagi, bababa at bababa talaga yung lupa dyan, buhangin, matatangay ng agos ng tubig. So walang humpay na dredging ang gagawin mo. Lugi gobyerno dyan. Sabi nga ni PBBM sa isang meeting, pinapaliwanag niya sa isang, kung hindi ako nagkakamali, mayor ba yun o congressman, ang dredging, pansamantala lang yan. Pero ang kailangan talaga ay yung proyekto na pangmatagalan at hindi po malulugi ang gobyerno. Kasi, kung talagang dredging ang makakasolusyon sa baha, napakarami na pong dredging project na ginagawa ang ating DPWH sa mga waterways. Pero, di ba, kada tag-ulan, baha pa din po. Kasama pa dyan, syempre, ang climate change na talagang pinaka-main factor kung bakit po, kahit nga, di ba, New York, binabaha na ngayon. Na dati namang hindi. Na dati namang hindi nila nararanasan yan. Sa Bukawi, nakita ko kahapon, umulan ng yelo. Nagka-hailstorm. Hindi po normal yan sa isang tropical country. Sa Dubai ba yun o Saudi? Bumagyo, nagkaroon ng baha. Yung mga sasakyan, di ba? Mga magagandang sports car.
tinangay ng baha. Hindi nila inaasahan yun. Eh, ang mga garahe pa dyan, sa ilalim ng lupa, mga underground. Hindi nila inaasahan na biglang babaha at magkakaroon ng malakas na ulan. Oh, sira yung mga sports car na nabaha. Di ba? Yan po. Talagang malaki ang pagbabago dahil po sa climate change. Parang hindi po yan tinatanggap ng ilang mga politiko at lahat po ng pagbaha isinisisi kay PBBM. 3 taon pa lang sa pwesto si PBBM, sisisihin mo na sa baha. Bobo. So, ang ipapublish, ang lalabas sa media ng mga pangalan ng kontraktor at mga politiko at mga taga-gobyerno, yan po yung under investigation. Sila po yung pagdududahan na nakinabang sa pera ng bayan. Bilyon ang pinag-uusapan dito. Kaya tayo binabaha. Hindi lang ho sa Metro Manila may baha. Marami mga probinsya. Yung sinasabi nga ni Senator Tulfo na walang permit pero bakit nagkaroon ng bahay, building? Trabaho yan. Problema yan ng local. Mayor po. City Engineer's Office at saka Mayor, Governor, may pananagutan din yan. Kung bakit nawawala yung ilog, nawawala yung estero, pinagtatayo ng bahay, subdivision at kung ano. At yung project ay hindi na magamit, hindi maitayo kasi wala namang paglagyan. Pero may pundong inilabas. Ganong kagarapal sila. Talagang notorious. Kakaiba ho talaga ito. Nakakalungkot dahil sa dami nga po ng mahihirap na Pilipino. Tapos ganito ang nangyayari. At hindi lang naman sa gobyernong ito nangyari ito. Ang Pangulong ang Marcos nga lang po ang may lakas ng loob na i-expose ito sa kanyang zona. Dahil pag ulat sa bayan, nag-report na siya sa bayan, nagsumbong na siya sa bayan, ang sigaw nga niya at panawagan niya, mahiya naman kayo. So matindi po yan. Pagka laman ng zona ang issue tungkol sa korupsyon, ibig sabihin matinding problema yan na dapat ay gumalaw ang lahat ng kinaukulan. Kaya antabayan natin po ang mga pangalan ng lahat ng mga masasangkot. Ako naniniwala, mga dati at kasalukuyang senador, mga dati at kasalukuyang congressman, sabit yan. Hindi ko naman nila lahat. Sasabit at sasabit. Kasi nga po ang flood control project, napakadaling isuin niya, napakadaling nakawin yung pera niya. Dahil ang katwiran niya, binaha kaya tayo, may bagyo kaya binaha. Pero kung matino ang project, kahit na may bagyo, hindi tayo babahain. Yun ang prinsipyo doon. Bakit mo nang gagawin yung project kung hindi mo naman kayang labanan yung darating na kalamidad? Yun po yun eh. So, maraming sabit. Public Works, Official, Yosek, ASEC, Secretary, Director, Regional Director, Provincial Director, District Engineer, mga local executive, congressman at sa senador na mayroong pork barrel, insertion, mayroong identified na pondo galing sa kanila, kasama sa national budget. Marami po yan. Hindi biro yan. Matindi ito. So, antabayan po ninyo, tayo naman ay magbabantay. Wala naman tayong ibang interest dito kung hindi katotohanan at katarungan. Lagi naman ganon. Katotohanan at katarungan ang ating ipinaglalaban dahil mamamayang Pilipino ang may-ari ng pera. Mamamayang Pilipino ang biktima ng korupsyon. Mamamayang Pilipino ang laging kawawa. Okay? Dito sa nangyayari. Kaya dapat managot. Si Pangulong Marcos lang ang matapang na nagsalita ng ganito. Marami na naging presidente. Walang nagsabi ng ganyan. Na mahiya naman kayo. At yung pala mga notorious talaga. Nasa harap niya. Nagpalakpakan pa. Standing ovation pa. Ay pala sila yung pinaparinggan ng Pangulo. At wala namang iba. Saan sila kumukuha ng kapal na mukha? Nagpalakpakan pa. Matapos sabihin sila ay involved sa korupsyon. Kaya nga sabi, mahiya naman kayo. Di ba kayo yung pinagpaparinggan ng Pangulo? Tinanong nga ng Pangulo Tinanong nga sa kanya ng interview Yung po yung sinabing mahiya naman kayo tapos nagpalakpakan. Bakit ka? Sabi, ba't ka sila pumalakpak Ako nung nanonood ako, ba't sila nagpalakpakan? Dapat madismaya sila. Kasi alam na ng Pangulo yung korupsyon. Nagpalakpakan pa, parang tuwan-tuwa pa sila. O nagkukunwari lang silang walang kinalaman doon. Kalokohan yan. Again, hindi ko nila lahat. Maraming dati at kasalukuyang congressman. Marami at mga dati at kasalukuyang senador. Sasabit dito. Sasabit dito, maniwala kayo. Good luck, Mr. President. Pakulong mo ang lahat ng ito. Si Digong noong nagsoso na to dati, puro lang bunganga. Hindi naman nagkakatotoo at hindi niya naman ginagawa yung kanyang mga sinasabi, di ba, sa kanyang sona. Pero ito si PBBM
Kita nyo? Sinasabihan nilang weak leader pero siya po ang nag-expose pa sa mga nangungurakot sa mga flood control projects at sa mga proyekto ng DPWH. Ha? Si PBBM pa ang nag-expose. Yung sinasabi nila, si PBBM ang kumbaga parang konsentidor daw, pinoprotektahan daw yung mga kaalyadong nangungurakot. Hindi totoo yan. Nung panahon ni Digong, si Digong ang protektor ng mga kurakot. Si Digong ang pumoprotekta sa kanyang mga kaalyado na nagnanakaw sa kaban ng bayan. At siguro, pinaghahati-hatian nila yung kanilang nananakaw. Diba? Yan ang nakita natin nung panahon ni Digong. Kaya hindi totoo yung sinasabi nitong mga basher ni PBBM na weak leader ang ating Pangulo. Yan ba yung weak? Diba? Ang weak hindi po kayang i-expose ang mga ganyan. At nakikinabang din siguro yung mga hindi po nag-expose noong mga nakaraang termino nila bilang presidente. Lalong-lalo na si Digong. Diba? Kaya sana talaga, katulad niyan, iimbestigahan yung Santa Maria Cabagan Bridge. Ang daming iimbestigahan At yung mga iba pang mga kongresista na meron ding sangkot din sa mga nakawan. Sabi nga ni Panfilo Lacson, nasa 67 daw po ang kongresista na siya ding mga kontraktor. Nako, sino kaya yan? Sana talaga ay mapagbayad at maparusahan ang mga nagnanakaw sa kaban ng bayan. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Sir Mike Abe, thank you sa iyong video na aking nireaksyonan. MA Pinoy TV at Mike Abe Opinions dito po sa YouTube. Ingat po kayo, Mama Chup Chup. Love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat.